napakaganda na rin siguro na nagrally ang INC mga kababayan at nagpakita ng kapayapaan. Alam nyo, kaya lang kasi ito nabibigyan ng kulay dahil dun sa mga kaalyado nitong si Sara Duterte. Kaya nabibigyan ng kulay yan at sinasabi na yung interest ng rally ng INC ay para dito po mga kababayan sa mga Duterte. Kasi nga, mismong yung mga kaalyado nitong si Sara Duterte sinasabi na yun daw pong rally mga kababayan ng Iglesia ni Cristo ay para protektahan daw etong si Sara Duterte. So doon sa mga kababayan nating Pilipino, sa mga kababayan natin na kapatid sa Iglesia ni Cristo, eto pakinggan nyo po. Alam nyo doon sa iba, wag kayong magagalit. Doon sa ibang mga kasamahan nating vlogger, kung minsan napupuna po nila ang Iglesia ni Cristo or yung peace rally po nila. Dahil nga mga kababayan, yun po kasing salita na pagprotekta sa Vice Presidente, iba po talaga ang dating. Pagka yung mga kababayan nating Pilipino na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang nakikinig, mga kababayan, at nakakapanood. Lalo na pagka pinakikinggan nyo ito mga kababayan. Eto, yan. Pakinggan nyo mabuti ito ang sinasabi ni Rocky dito. Dito to nagmula lahat. Etong tingin ng iba sa mga kababayang Pilipino po natin na yung rally daw po ng Iglesia ni Cristo para protektahan etong si Sara Duterte at para hindi matuloy yung impeachment laban po dito kay Sara. Eto, pakinggan nyo mabuti ito mga kababayan. Ang Iglesia ni Cristo kapag sila ay nanawagan na magtipon-tipon ng taong bayan. Wala pong lalabagin ang Iglesia ni Cristo kapag sila ay nanawagan na magtipon-tipon ng taong bayan para protektahan ang Vice President at ang kalayaan. Gaya ng wala rin dinabag na probisyon ng saligang batas. Ano yung sabi mga kababayan? Para protektahan ang Vice President mga kababayan at ang kalayaan. Dyan palang pinapalabas na mga kababayan ni Harry Roque na yung peace rally ng Iglesia ni Cristo ay para protektahan ang Vice President, para protektahan etong si Sara Duterte. Kaya nga po wag kayong sasama ang loob doon sa ibang mga nagko-comment mga kababayan at hindi maganda yung tingin sa rally na ginagawa ng INC kasi tayo may mga kanya-kanya tayong opinion mga kababayan. Pero ako, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, maganda na rin at nag-peace rally ang Iglesia ni Cristo. Para nang sa ganun mga kababayan, baka makikinig etong si Sara Duterte at pagkatapos ng rally ng INC, tigilan na niya yung pagbanat sa ating gobyerno. Makipagtulungan siya sa gobyerno, magtrabaho siya ng maayos para masunod yung kaunlaran na gusto niyang mangyari mga kababayan. Kasi gusto nilang mangyari, sinasabi nila palagi, na dapat mapaunlad ang Pilipinas mga kababayan. Lagi nilang ipinipilit na sana magkaroon ng kaunlaran at yung ipinaglalaban nila ay para daw po sa mamamayan. Yan yung sinasabi ng kampo nitong si Sara Duterte. So ngayon, sa peace rally ng INC mga kababayan, sana makinig po siya sa kapayapaang gustong mangyari ng Iglesia ni Cristo. Ano po, eto mga kababayan, yan yung isang patunay na pinapalabas ni Harry Roque. Pasimple niyang sinisiraan dito ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Pinapalabas niya mga kababayan na yung rally ng INC ay para protektahan po ang Vice Presidente at hindi para sa kapayapaan mga kababayan. Ayan napakaliwanag naman. Sabi niya dito para protektahan ang Vice President mga kababayan. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit iba yung tingin ng iba sa mga kababayan Pilipino natin dito po sa peace rally kasi nga may mga kanya-kanyang opinion po tayo. Pero ako mga kababayan, sinusuportahan ko yung peace rally ng Iglesia ni Cristo kasi nga ang panawagan nila para sa kapayapaan. Pero mga kababayan, dapat ma-impeach din etong si Sara Duterte. Dapat ma-impeach po siya at pagbayaran niya yung pagkakakulang niya, pagkakautang niya sa taong bayan. Kasi nga, mas masarap magkaroon ng kapayapaan kung meron po tayong accountability at saka transparency. At kung mapapagbayad yung mga politiko na nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Mga kababayan, at hindi ba ipaliwanag kung saan po napunta? Pagpatuloy pa natin. Si Cardinal Sin nung siya'y nanawagan na sa taong bayan na magtipon-tipon sa EDSA para protektahan ang mga kasundaluhan na nag-withdraw ng kanilang suporta sa chain of command ni Marcos Sr. At kung meron din simbahan na mananawagan para protektahan ang mga sundalo na kakalas sa chain of command ni Marcos Jr., wala ring lalabagin.
Eto, ulitin ko hindi natin sinisira ng INC, sinusuportahan ko yung panawagan nilang pangkapayapaan mga kababayan. Pero, gaya nga po ng sabi ko, in my own opinion, mas masarap magkaroon ng kapayapaan kung mapapagbayad yung mga politiko na nagnanakaw ng kaban at pera ng taong bayan. Yan po yung pinakamasarap na manasap na kapayapaan mga kababayan. Ang ganyang simbahan na dahil ang pagtatawag ng mapayapang pagtipon-tipon ay never kriminal. Ang kriminal is kapag meron ka pang gagawin, Sino ba nagsabi na yung ginagawa ng INC na rally mga kababayan ay isang krimen? Wala naman nagsasabi na ganyan na yung ginagawang rally mga kababayan ng Iglesia ni Cristo ay isang krimen. Alam niyo, sa totoo nga lang mga kababayan, pinalalabas kasi nila na ginagapang ng gobyerno ni PBBM yung rally ng Iglesia ni Cristo para hindi po matuloy. Kaso nga lang ang problema, napahiya sila. Bakit? Kasi sinuportahan mga kababayan ng gobyerno ni PBBM yung rally ng INC. Kaya nga may rally sila ngayon mga kababayan Diba dun sa puntong yon, pahiya sila. Tapos yung pinapalabas nila na yung rally ay para protektahan itong si Sara Duterte, pahiya na naman sila. Bakit? Dahil ang intensyon mga kababayan at gustong mangyari ng Iglesia ni Cristo magkaroon ng kapayapaan dito sa ating bansa at unahin yung mga dapat unahin. Sana nga lang mga kababayan, makinig ang kampo nitong si Sara Duterte sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan dito po sa ating bansa. Sana pagkatapos ng rally ng INC, wala na tayong maririnig na mga hindi kaaya-ayang salita galing po sa kampo nitong si Sara Duterte. Sana pahalagahan niya ang ginagawa na peace rally na pangkapayapaan ng Iglesia ni Cristo. Kasi pagkatapos nito mga kababayan, dapat makipagtulungan na si Sara Duterte sa ating gobyerno at dapat yung interest nila para na sa taong bayan, hindi para po sa pangsarili po nilang kapakanan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. bukod dun sa malayang pagpatipon-tipon at hindi lahat ay pinagbabawal. Ang pinagbabawal ay ang paggamit ng dahas at ng armas gaya ng ginagawa ng CPP-NPA. Wala pong lalabagin ang Iglesia ni Cristo kapag sila ay nanawagan na magtipon-tipon ng taong bayan. Dapat kasi ang pagsabihan mo, Rocky, ng ganyan, yung kasamahan mong si Dado Clemente na parang may topak na. Dapat yun yung pagsabihan mo na banta dito, banta dyan, at kung ano-ano mga salita ang pinagsasasabi na hindi maganda. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ako yung isa sa sumusuporta sa mga Duterte, hindi ako susuporta na. Aalis na ako ng pagsuporta mga kababayan. Bakit? Kasi pagka araw-araw ang napapanood mo, yung katulad nitong si Dado, na walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasasabi at puro pagbabanta sa kapwa yung ginagawa na akala mo naman, kaya lahat ng tao mga kababayan, magbibitaw na ako ng pagsuporta dyan. Kasi bakit puro galit yung sinasabi laban po sa ibang mga tao at kapag ka nasusukol na sila sa mga pagkakamali na dapat nilang pagbayaran, magbabanta sila dun sa mga tao mga kababayan na nagtatama ng kanilang mga maling sinasabi sa publiko. Saan ka ba naman nagkatala? Sinusuportahan mo ang Vice Presidente, gusto mong sunugin yung mga tao na nagtatama sa pagkakamali ng Vice Presidente? Di ba mga kababayan, gusto nilang ipatumba yung mga taong nagsasabi ng maganda at nagtatama ng maling ginagawa ng ating Vice Presidente. Kung hindi itatama yan mga kababayan, sino ang magtatama niyan? Di ba lalo na at ang ating Vice Presidente ay wala nang nare-respeto na presidente. Di ba mga kababayan?